gabi sa aking mga followers at bago po ang lahat, thank you for sa inyong mga support at God bless you po. And ngayon po ay gabi dito. Hindi po ako nag-upload kanina at ngayon ko lang po tatalupan itong aking pinya. Sa totoo lang ho, ito ang paborito. Isa sa paborito ng asawa ko at ganoon na din po ako. Bali po ito ay binili namin sa Walmart. Bali ito po ay 3 to 4 days na pinahinog ko siya. Ano po. Bali itong pinakaulo, minsan nagtanim ako. Nabuhay naman siya. Kaso nung ilabas ko dahil may winter, naka-1 taon siya na nabuhay. Namatay din. So, mahilig kasi ako sa halaman, kahit anong klase at ang halaman. Kaya nga yung asawa ko sabi niya, basura naman yan. Pero sabi ko, kasi pag ikaw ay mahilig talaga sa halaman, di ka ho. So, ituturo ko sa inyo paano ko gaho binabalitan itong pinya. Marami hong paraan, pero ako ho, alam niyo naman tayong Pilipino, may sadya tayong paraan para po ba balatan, ano ho, pero meron na sadyang nabibili na sadyang machine para iaano niya lang ho, and then kaso sayang naman ho. So sige, simulan na natin at ako maghugas muna. Para naman bali itong lamesa ko ito lagi ko nililinis. Sadya ko ito nilagay namin dito para ito na po ang pinaka-chopping board ko. So, ito lang ating kailangan at ito. So, maglagay na ho tayo ng plastic dito. So, para hindi makalat. Kumusta na ho ang lahat? At God bless ho. At talaga namang dito ho ay iinit ng kaunti and then malamig na naman po. So, ilang araw hindi ako nakapag-upload dahil sobrang busy, and then marami ako iniintindi dito sa bahay, and then mamaya-maya ako papakita ko sa inyo ang aking mga itlog na kailangang i-repack. So, yun ho, mga itlog na yun ay hinugasan ko dahil ho ilang araw umulan, itong aking mga manok ay napakabababoy. Kasi ho, ang putik doon, aakyat sa kanilang nest. Kaya kita nyo di po yung aking mga na-feature na nest, pagkakalinis ho talaga, lalo't may ulan. So, mamaya papakita ko sa inyo, and then kung paano ko nire-repack kasi dadalhin ko ho doon sa pinagdadalhan ko. Kaya dito ho, sawang-sawa, sagana ho ako sa itlog at ipapakita ko rin ho sa inyo sa video na to paano gumawa ng salted egg. Bali ho ako meron ng nagawa noong Pebrero, kaso ho, yun naman ho, pagkagayong kaunti laang ay pansarili laang ho. Yun ho ay dadalhin ko sa anak ko sa Alaska. Pero normally ho dati, ang ginagawa ko talaga mga 150 to 200 pieces. Noong marami pa akong bibi. Sige ho, umpisahan na natin at napakarami ko pang kwento talaga na kaya lagi niyong aabangan ng aking mga upload para updated ho kayo sa aking mga journey dito sa Amerika. Dati-rati ho ako'y mahiyain sa camera, pero ito ang pagbibideo ko, ito ho para lang ma-share, lalo na kung ako ay may napupuntahang lugar, para ma-share ko yung journey ko kung saan place ako pumupunta, para ma-share ko ano ba yung hitsura ng aking mga pinupuntahan, dahil itong taon na to malimit ako magta-travel. So, sayang naman ho yung pagkakataon di ka ho. Dahil ako isa rin hong supporter din ho ako ng mga vlogger na nakaka-amaze. Sila ho ang nag-inspired sa akin para ako ay mag-vlog din. Dati-rati ho, 2 taon ako sa Facebook, kaso hindi ko nagustuhan. So, tumigil ako na ilang buwan. And then,
parang naging hobby ko na rin ho, at saka nai-enjoy ko rin ho, ano ho. So, alam ko dito sa YouTube, hindi ito ganong kadali kumuha ng mga magsusubscribe, pero ako, ang gusto ko lang, ang purpose ko, makapagpasaya at makapagbigay ng entertainment. Minsan, entertainment ang ibibigay natin, ano ho, na hindi puro serious, kasi life is so short, ano ho. Kasi, marami ho kung pwedeng i-features, pero hindi ko alam kung ano ang mga gusto ng aking mga manonood, ano ho. Pero kaya tayo, iba-iba ang ginagawa natin. So, bago ang lahat, ako yung napapasalamat ho, at God bless you ho sa lahat. At ako very appreciated ko talaga yung mga oras na ibinibigay nyo sa panonood ng mga videos ko. Dahil ako nag-uumpisa pa lang, mga 2 months pa lang ako dito sa YouTube, hangad ko na marami pa rin ang mag-subscribe sa akin, at hopefully may matutunan kayo sa aking mga vlog, ano, hindi yung parang wala lang, ano. So, umpisahan na natin. So, hindi ko na ito hugasan kasi ito naman ay malinis, ano. So, pakita ko na sa inyo, umpisahan na natin, ano. Bale, ito ay dito sa Amerika, ito ay $2 and sabi natin sa peso ay nasa 105 pesos, ano ho. Sabi ko nga sa inyo, dito sa Amerika lahat ay binibili. So sige ha, umpisahan na natin. So ang una ho ay dito ko muna to, siguraduhin lang ho natin na ang ating knife ay medyo maganda siya, medyo ano ho, matalas, ano ho, parang nahihirapan ka panlaban. At po sa ating lahat ng alam ko ho, napapansin ko sa videos ko, maraming nanonood yan. Hindi mo na nanonood ay nakasubscribe sa akin. Thank you so much. At I encourage na suportahan nyo po para lalo po tayong mainggan yung mag-upload, ano ho, kasi nai-enjoy ko din naman po, at saka ang isang purpose ko ay to meet another friends din po. Marami pong purpose ang pagbablog, ano ho. So, yun. So, umpisahan ko na ho. So, anuhan na natin ho, umpisahan na natin talupan dito. Sa totoo lang ho, ayaw kong akbahan. Sayang kasi. Yan. Ang problema sa pagbili ng ganito minsan, hindi mo alam kung maganda. Ito ho ay ano, hindi ko ho alam kung galing Mexico o Guatemala. Imported din ho, kaya mahal. Minsan yung ipangit ang nabibili, kaya re-remedyohan na lang ho natin. Kasi minsan ho pasa, and then, hilaw pa siya, napapasa na. So, ang mangyayari ho, mahihinog pero pabulok na. Maraming beses. So, kaya, minsan, ay ingat sa pagpili. Ano ho. And then, panahon na naman ho ng pagtatanim, at dito ho ay spring. Yun hong spring, yun ho, ang panahon na talagang medyo malamig pa ho siya. Ano ho, hindi pa totally mainit. At saka minsan ho, kahit spring, minsan nag-i-snow pa rin. Doon nga sa ibang state, nag-i-snow pa rin. Ano ho, katulad sa Minnesota. So, ano-ano lang ho ako din eh. Kaya siguro mapapansin nyo, nakasuot ako ng, hindi na ako ng apron para okay lang po ang ano. Dahil ito lang naman ang gagawin ko ho. Iniisip ko nga ho, dahil marami akong itlog magawa ng leche plan. Hindi ko alam kung ngayon o bukas. At don't worry ho, ipapakita ko rin sa inyo para ma-share ko ho. And then, pag hindi ko busy ho ako minsan, pag hindi ako nag-busy, gusto ko rin hong gumawa ng tinapay. Dati-rati ho,
Yung mga vlog ko ho ay mga baking, mga pagluluto talaga. Tutok ho ako, pero, at saka gardening. Kaya lang minsan ho, tinatamad ako. Pero, huwag ko kayo mag-alala, pagka sinipag si Batanggenya Americana, ay gagawin natin. Ano ho? Basta lagi niyo ho kung sasamahan sa aking munting kusina. para daanin na rin natin sa kwentuhan. Ano ho? Okay, so natanggalan na ho natin. So, ang next naman kung tatanggalin natin ay ito hong siguro tatanungin niyo paano ba ang pagtatanggal. Sabi ko nga sa inyo, maraming paraan ng mata nito. Yung iba ho, akba para ganun nilang nila. Kaso ayoko naman ho, sayang. Ano ho? So, gagawin natin. Ako, hinahanap ko talaga yung tamang ano nila. Katulad yan ho, oh. May konti hong pasa. So, tinanggal ko na ho. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Tuloy-tuloy lang ho. Ayan. So, dati ho, ang akin hong vlog ay English version. May nag-request ho na isang manonood ko, baka daw pwedeng mas maganda daw kung Tagalog. So, ayos din naman ho. Kasi ho, ang iba kong mga followers ay mga hindi naman ho lahat Pinoy. Ano ho, kaya sabi ko, paano kaya yun? Paano nila maiintindihan? Well, mas alam ko namang mas gusto ko naman ang mga ano ko, mga Pilipino, so okay na lang ho. Kaya really appreciate ko ho at ang inyong time sa panonood ng videos ko. Kaya napapansin ko ho, marami akong viewers bago wala doon sa hindi sa. Kaya natutuwa na din ho ako, at least kahit pa paano po, binibigyan na niyo ng oras. Salamat ho ng marami. Marami pa ho akong isi-share na video sa inyo. So, ganito lang ho ang buhay ni Batanggenya. Kaya ganyan lang ho. Lahat ho ng bagay dapat paghihirapan natin. Ito sa totoo lang, kayang ubusin ng asawa ko. Lalo't pag matamis ho. Dati-rate ho, sabi niya hindi siya nakain. Kasi, pag nabili siya, siguro hindi nila hinuhugasan. Basta nahiwa, natanggalan ng hindi hinuhugasan. Napaka-importante ho, pagkahiwa, huhugasan. Kasi yun ang dakta. Na yun ang nagbibigay humisa ng pangangati sa ating bibig. Bago pag hinugasan ho, idadump dry ho. Ano ho? Sabi ko nga ho sa inyo, dahil palbasa hindi ako kung tatrabaho, pag ako sinisipag, minsan ho maghapon ako nasa kusina. Alam mo sa tanghalian, hapunan, may mga kasama pang merienda yon, magbe-bake pa ako. Pero talaga ngayon ho, dahil ho siguro na ako nakakaedad na, ay hindi na ho kagaya ng dati, ang liksi at saka yung sipag. Parang naubos na ho yung lakas ko. Sabi ko nga doon sa isa kong vlog, ako'y matagal na ngamuhan. Parang, alam nyo ka ho, yung ang katawan ay naubos na ang lakas. Isipin nyo naman ho, 25 years ako nangamuhan. Aba, kung gaano naubos ng lakas, puyat, tsaka yung kulang sa kain. Alam niyo na ang buhay ng siguro yung mga OFW makakarelate sa aking mga sinasabi. Kaya,
Kaya alam niyo, sabi ko, kahit saan ho ako makarating, hindi ho ako magbabago kasi noong ako OFW, malaki ho na itulong ng pagiging OFW ko. Nakatulong ako sa magulang, mapagkata mga kapatid ko. Tsaka, napakadami ho. Nakatulong sa kapwa. Basta ang akin lang masasabi tayo, maging masinop sa pera. Ano ho? Sa totoo lang ho, ako nag-abroad, ako walang naipon sa sarili ko. Sa totoo lang ho. Dahil ako puro magkula, mga kapatid. Alam naman ninyo ho ang ating kultura. Kaya, napakabait ho ng Panginoon at yung lahat ng sakripisyo ko at saka yung lahat ng hirap ko sa pamilya ko, binalik ng Panginoon lahat. Sobra. Hindi lang doble. Kasi, nakatagpo ako ng mabait na asawa. Grabe, wala na akong mahihiling pa. Ang hiling ko lang ay ako'y bigyan ng mahabang buhay. Makatulong pa ako sa kapwa ko. At saka, ma-enjoy ko pa kasi ngayon pa lang ako nag-i-enjoy. Ano ho? Dahil, sabi ko nga sa inyo, ako'y bago pumunta dito sa Amerika, ako ho ay matagal na ngamuhan bago, basta, kahit naman ho tayo naging OFW, na-enjoy din naman ho natin. Kaso iba ho ang buhay nung nangangamuhan. Ano? Ngayon, kaya nga itong aking asawa, ay na niyo muna akong pagtrabahuhin. Kasi sabi niya, ang tagal mo na nagtrabaho, hindi ka na napagod. Kasi alam niyo naman ang buhay ng mga Pilipino. Bata pa tayo, banat ang buto sa paghahanap buhay. Ako'y 8 taon pa lang naghahanap buhay na. Kaya, sabi ng asawa ko, ay deserve mo yan sa pagiging mabuting tao mo. Pero tayo, syempre ho, tayo ay may mga gusto pang gawin sa buhay natin. Ano, at tayo na may hindi pa naman ganong patanda para tumigil sa paghahanap buhay. So, kaya sabi ko sa asawa ko, next year, babalik na uli ako sa pagtatrabaho. Sayang ho kasi ang opportunity. Sa totoo lang ho, dito sa Amerika, maraming opportunity, masipag ka lang. Basta ikay legal dito, may papel ka dito, napakadami ng opportunity. Yan. Yan. Ito ho, bago hugasan natin. Ito ho namang aking faucet ay meron hong ano siya, filter rice ho. Hindi filter ho ito, kaya yan. Kaano lang natin ho. Napakaliit lang ho na kusina ko. Kaya ho siksikan yung mga gamit ko. Kaya yung aking mga pang-bake, hindi ko mailagay. Kaya sabi ko, pag ako nagpatayo uli ng bahay sa Pilipinas, which is meron na akong bahay kaso pinapaupahan ko ho. Ay, pag may awa ko Diyos at pinagkalooban pa ng pagpapagawa, ay sabi ko gusto ko malaki ang aking bahay, ang aking kusina. Kasi dahil mahilig nga ako sa pangungusina. Yun. So, hanap tayo ng ating lalagyan. Ano ho? Lalagyan lang po. So, ito ko, kumuha na ako. Dito ko na lang ho sa ziplock ilalagay. Para masave po natin ang space sa ref. Kasi sobrang puno na ang ref ko. Saka ito ho, sa totoo lang, ito baka mamaya hanggang bukas lang ho. Sabi ko sa inyo, kayang ubusin ng asawa ko to. Pero ang gusto niya malamig.
kami ho, may mga puno ng grapes, may puno ako ng apple, may pecan trees. Meron din akong mga plum at saka mga peaches kaso hindi pa ho sila namumunga. Pero yung grapes at saka yung apple ho, hayaan nyo ho at pag itong taon na ito ay namunga akin ho ipapakita at ibablog ko ho, ipipictures ko ho. O di ka ho, yan. So, ang gagawa ko, dihatin ko lang sa gitna bago tanggalin ko ito. Kailangan ho natin tanggalin ito. Ito ang matigas. Ano ho? Yan. 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 Then, hindi ko na ho pakakanipisan kasi sabi ng asawa ko, huwag mo nang nipisan kasi ganun din naman daw. So, yan. Lagay lang natin dito. So, ganito lang ho ang buhay ni Batanggenya dito. Kaya, nasanay na ho ako, ano ho. Dahil kung ako'y hindi aalis, ako'y magtatanim. Pero, ganun pa man ho, ako may tanim pa rin. Nagtanim ako ng konti. My love, you want to eat some now? Or just make it cold first? Let me taste it. But yeah, let it get cold. It's better when it's cold. Say hi to my followers. Come Hello. here, honey. Here. Say hi to all of them. Oh, it's... Yeah. Hello. Okay. I don't know if it's good. Yan ho, sabi ko sa inyo, matangkad ho ang asawa ko. Almost 6-footer. Ako naman ho, wala pang 5. Ay, grabe, Okay. ano. Kaya, yun, ganyan lang ho ang buhay namin. Kami dalawa sa bahay. Kakaayos lang ho kami. Ako naman ho, maraming ho. Dahil, paggabi ho, may araw-araw akong Bible study. Wednesday, may iba akong grupo. Pagka Sabado, may ministry kami sa Bicol naman ho. So, yun ang ginagawa ko dito. So, kaya busy din ako sa pag-aaral ng Biblia. It's good. Pero itong pineapple, masarap kung ilagay mo na sa rep. Right? It's good, honey? Yeah. Yeah. You wait for a while? It's You want to cold. make it cold? Okay. So, O, diga ho. Yan. Yan ho. 105 pesos. Ito, atin munang itabi ito. Ano ho? So, ganito ang buhay ko ho dito. Kaya, ako sa totoo lang, kami lumabas kanina, sumimba. Sayang nga lang ho. Next time ho, ipapakita ko sa inyo kung saan ako nasimba. Ano ho? And, nagpunta ho kami. Isasama ko ho dito sa video ko, yung kumain kami sa labas. Ano ho? Hindi ko lang ho masyadong na-videohan. Siyempre ho, marami hong tao ay ayoko namang maka-disturb. So, pero ay kumuha ko ng kaunting video doon, ano, para pagsasama-samahin ko. And then, sandali lang ho, papakita ko sa inyo ang aking mga itlog. Ang itlog ng bibi. Gagawin ko itong salted eggs. Ito po ang carton kasi bukas ho, magpapaki ako at i-deliver ko sa dinadalhan ko ho. So, ito ho ay yung itlog na babalutin ko bukas. Ano ho? Ito ho kasi sa totoo lang, ang itlog ho, hindi ho dapat hinuhugasan.
no ho. Para kahit ho nasa room temperature, ano lang ho siya, hindi siya madaling masira. Kaso ho, dahil ilang araw na kaming may ulan, itong mga manok ko at bibi ko, maputik ho doon sa kanilang tinitigilan bago aakyat ng kanilang nest. Kaya kita ninyo, yan ho. Yan. Napakadami ho. Sa totoo lang ho, kakaunti pa yan kumpara noong marami pa ho akong manok. Bali kalahati ho ang nawala kasi nakain ho ng mga bobcat. Ano ho, so yan. So, papakita ko sa inyo kung paano ko ho ilagay sa cartoons at ano po, para ready for delivery na po. Dahil sobra na pong dami. Kasi wala na ho mapagbigyan na malapit lang ho sa akin. So, yun ho. So, sige po, samahan niyo po sa Batanggay niya. Talaga ako naiinip lang po. She knows when I'm lonesome. She cares when I'm sad. She's up in the good time. She's down. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But she doesn't know about it. I can tell her my trouble. She makes them all seem right. I can make up excuses that don't hold her at night. We can talk on tomorrow. I want to do, but how can I tell her about? How can I tell her about you? Girl, please tell me everything seems right whenever I'm with you. So girl, what to tell, how to tell her about you. How can I tell her I don't miss her whenever I'm away? How can I say it's you I think every single night and day? But when it is, there is someone where to the car.
Don't